All right, welcome back everyone to the latest R&R episodes. Sobrang excited namin ni AKA Edu Manzanas, AKA Jonathan Morales, AKA Shogun. Maling account ang nilagay ko sa Facebook. Pre. Wala nang respeto yung mga friends ko ngayon sa akin kasi alam mo Ronald, unlike you, I try to still put a front of respectability and all of that. Talaga? Tirang-sira na ngayon kasi lumabas sa personal page ko to. Like, bakit nanonood yung mga tao? Bakit si Mark Gambo ang nanonood? Yung pala, kasi personal page ko nilagay. Tuloy lahat ng sinabi natin kay Mark. Speaking of Mark Gamboa, he had a very interesting video on Duran Duran episode. Sir Ronald, ano bang analysis mo sa analysis ng ka-RRM natin? Well, in a way, tama rin naman yung sinabi ni Mark na ganyan naman talaga si BBM. 'Di ba? Ganyan naman talaga yung mga Marcoses, 'di ba? Mag-walk back ka na. So in one sense tama naman 'yon, no? Ang sinasabi ko lang, medyo kapos yung spin ng Malacanang. Medyo kapos yung spin ng kanyang mga dapat nag-aayos ng mga ganyang klaseng narrative, no? Halimbawa, nagtatanungan ngayon, halimbawa yung sinabi natin kanina, yung statement ng Malacanang na one page. Medyo leaves much to be desired, no? Medyo parang kino-contradict mo yung sarili mo in one page. Yun yung isang problema ron. Medyo Ah, kung meron kang postmodern. message, stick to the message, no? Stick to the message. Huwag mo na i-contradict yung sarili mo. Yeah, but what would be the message that Oh, could work? Kasi Ronald, just to be clear, just the other oh. week, BBM made it very clear. He gave this impassioned speech. Sabi niya, di na ako mag-abroad, di na ako pupunta sa UN General Assembly, magfo-focus na ako sa problema ng ating bansa. Ang dami nating problema. Sabi, okay, interesting. Di na siya mag-Grand Prix sa Singapore or whatever. Okay, good. And then suddenly, surprise daw sa birthday niya ang Duran Duran, so New York, so London. At mukhang hindi mura tong band na to, no? I'm sure they didn't do it for charity. Did they do it for charity? Well, una ay kung ang narrative mo ay na-surprise yung presidente, doon na, focus na ron, no? At kung merong imperfections yun, weather the storm. Huwag na yung So, paiba-iba. sino nagbayad kung surprise? Oo. Ikalawa, ay ayusin nila yung legal framework doon sa, paano may Republic Act 3019 no? Anti corrupt and corrupt practices law. Very clear yan eh. Very clear yan. Ang lusot mo dyan ay kung ikaw yung gumastos sa Duran-Duran. Kung From ikaw your own mismo, pocket. kung pamilya mo, Yeah. yung pamilya mo mismo ang gumastos, bagamat hindi maganda yung imagery, at least makakalusot ka doon sa RA 3019, no? Pero pag sinabi mo na mga kaibigan ang gumastos, oops, medyo mali yan, delikado yan, magpo-fall yan sa RA 3019. At the same time, dahil impeachable yung position mo, hindi ka naman pwedeng parusahan ng administrative at saka disciplinary action na nakasalalay doon sa RA 3019, no? Kahit meron kang inilabag doon, no? Pero yung itsura, yung image mo hindi maganda. Parang lumabag ka niyan pero dahil presidente ka, hindi ka mapaparusahan ng administrative at saka disciplinary action, no? So, malaking bahagi nito is imagery, no? At kung aaminin nyo na kaibigan na nagbayad, oops, delikado yan. Delikado Delikado yan. yan, Wala kang lusot dyan eh. Yun Oo, nga very eh. very clear yung batas diyan. Very clear, no? Ang nakalagay lang doon, dapat nominal yung regalo. Parang hindi naman nominal yung Duran-Duran. No? Yun yung exception eh. Yung nominal yung regalo. Ibig sabihin mura. Mura yung regalo. No? So, yan kasi, dapat magbubuo ka dyan ng grupo para i-manage yan. Crisis management team, no? Yan yung, ano yung, Crisis i-roleplay yan. management communications team. I-roleplay nyo yan, no? Ito si Richard, paano babanat ng Richard na yan? Itong Llamas, paano babanat niyan, no? So, ikukan mo yan, no? I-roleplay. Bakit Paano Sir Ronald, sabi mo nga, galit na galit mga DDS sa atin. Ang accusation sa atin, mabait na takay BBM. The whole reason I'm doing this episode is to tell our DDS friend na wow, galit kayo ngayon sa mga excesses ng Marcoses. Wow, nung time ng... Hindi, yan kasi yung pinaka-effective na bumanat eh. So yan, kunin mo yung creme a la creme ng mga critic.
no? Katulad nung Richard Haydarian. Pero criticize natin si Oo. BBM ngayon. Yeah. Tapos role play mo, paano ba i-handle 'yan? Ganun dapat yung committee na 'yan. Kung meron kung merong committee, I presume meron, Yeah, but if no? there's such a committee, I mean, it Mm. has to be handled by someone who's respectable and respected and people can trust, can work with, mga ganon. So pero yun nga, I mean, may lusot pa. I mean, can BBM just for a year, not have Grand Prix, Duran Ano, Duran, New ang York, ganda like ang 1 ganda year lang lang. ang ganda lang ang ganda lang ng ang ganda lang ng sitwasyon nila eh. Tumataas ang approval ratings, tapos bumababa yung kanilang mga kalaban, defensive Nag-hat-trick yung sila, di ba? kalaban, no? Alice Go, Tapos Kibuloy, Alice Harry. Go, Yeah. Kibuloy, 'di ba? Ang ganda na nung kwan eh. Tapos biglang lumabas yan. Parang hindi nila kailangan yan eh. They don't need that. Pero kung sakaling, pagpalagay mo na lumabas, kailangan meron kang crisis management team na mag-handle niyan, no? In a more efficient manner, no? Yun lang naman yung sinasabi ko. Which naman again, tayo- Ronald, di ba? This is the biggest mystery to me. I mean, bakit? I mean, let's be honest, BBM had the machinery of disinformation and alternative facts and all that Maharlika charot and all that, Taliano Gold charot and wala siya alam. But you know what I'm saying? Like, the Siguro isang Marcoses were problema rin synonymous with isang problema rin na misinformation. Richard, they've been out of power for almost 4 decades. 'Di ba? So yung Sloppy na, rusty yung na. mga talagang tao nila ay either patay na o sobrang tanda na, no? Andiyan pa rin si Enrile. Ang natitira si Manong Manong Enrile, no? Tapos ikalawa, yung mga tao nila ngayon ay galing sa mga dating grupo, especially yung previous government, no? So medyo mas sanay sila depensahan si Digong. Ibang personality si BBM. So hindi nila alam paano pa yan talaga i-handle, no? So yung tingin ko yun yung isang learning curve nitong mga lumipat galing sa DDS side, no? Oo. Midterms na, Oo. learning curve pa rin. I mean, like, Oo. ano bang Oo. hintayin nila na bumalik ang Oo. mga Dutertes bago matuto sa buhay? Well, halimbawa, sila Thinking Pinoy, Siyempre, iba yung na-develop yan, sumikat yan sa ibang different set of circumstances, di ba? So, hindi ko Wala alam, na ngayon. hindi ko alam sino nagko-call ng shots ngayon. Yan. Halimbawa, si Maharlika, dati yung BBM eh. Ngayon, yan yung main attack Full jack, oo. laban sa kanila, di ba? No. So yun yung alam ko si Maharlika, napaka-close niyan kay First Lady before, di ba? Tapos ngayon iyan ngayon ang main attack dog nila. So, yung ganun ba na mga adjustment. Ang problema lang yung learning curve nila dapat maiksi lang. Dahil halos kalahati na ng term eh. It's almost nangakalahati na Ari sila. ng Sablay So, versus ng Sablay. Like, para silang Sablay. Team Oo. Sablay A versus Sablay B. Like, So none they of have them to get are their act together, no? Halimbawa, yan, mga administrasyon ngayon yan, yung nagdedepensa kay Sara, di ba? Yung budget fiasco ni Sara. Dapat meron diyang from political affairs, nakakausap, Senator, medyo hindi namin nagustuhan yung sinabi mo. Kasama ka pa naman sa administrasyon. So dapat may ganun na immediately. Baka Dapat naman. nga before Alam mo yan. dapat nga before Yung ba dapat nga ginagawa ko, before it happened. Dapat before it happened, kinausap na. Pero ngayon na nangyari na, dapat may kumausap na, no? Para ma-manage sa mga ganyan. Yun yung nakikita kong kulang. I Yun mean, yung the whole vacuum. flying in daw. I don't know kung makano daw gastos. I have heard, again, allegations from 750,000 to even 1M. I saw some people accusing, but I don't know if it's a Dilawan propaganda. But that's so imeldific, no? Yung flying in. Siyempre, buong banda yan. Lahat yan, business class o first class. Sure, Diba? 100%. Yeah. Tapos, hindi yan mura. Tapos, siyempre, may mga hotel yan, may mga pagkain yan, may mga champagne yan, di ba? Tapos, may bibigyan mo ng kaunting regalo, mga tokens, di ba? So, hindi siya ganun kamura. No? I mean, I don't know. I mean, for they just had to behave themselves for a few months to see this. Tapos, dami don't, no? Kung
legally protected ka kung sinabi mo na ang Pero gumastos politically, ikaw oo, at kung sa, pamilya mo. Bagamat yung image hindi ganun kaganda. Pero kung ang sasabihin nyo ay mga friends ang gumastos, mas malaking problema laking yan. problema yan, So, exactly. i-clarify nyo ano ba talaga. Kung sarili mong No? pera, medyo problematic para at least Oo. legally. But still, problema lang, ang dami yung pera, parang panggastos lang sa Oh, birthday you party. can weather the storm, no? Pwedeng papasok ka doon sa Yeah. sinasabi ni Mark na hindi, Marcos yan eh. 'Di ba? Mga Marcos yan eh. Nung anak yan ni Imelda eh. So, ganyan talaga sila mag-celebrate. So, I'm pwede sure the kang Mark pumasok. Gamboa School of Thought, it's as it's Pwede pwede kang pumasok sa ganung framework and then weather the storm. but kalaban mo mga Duterte types who are, tingnan mo yung mga pakit ni Sara Duterte, yung parang probinsyana, simpleng tao, kumakain lang ng, picnic lang, ganun. So yun, ang galing ng ganun niya, in a sense na the whole confidential fund, charot-charot, well, actually, hindi charot, seryosong stuff, she can, ward it off, she can parry it because meron siyang Inday side, which works with a lot of. Pero I doubt that. Tingin ko makikita natin sa next survey kung successful siya dyan. Which I doubt. No? O sige, pustahan tayo. Feeling ko Sara will slightly be ahead of Marcos pa rin. But I think, yun nga. But my point, Ronald, is Sablay versus Sablay. Both of them are very sloppy. So That's siguro, Bigana. battle of the brats ba? Battle of the brats ba to, si Ronald? Kasi both of them are poor copies of original problematic products, di ba? Who Yung will do the less mistake will dominate. Yeah, may just race to the bottom matawag dyan. Speaking of that, let's talk last episode pag-usapan naman natin a little bit of opposition and balikan natin yung paboritong the most the rising stars of the Philippines para mag-tulfonatic episode naman tayo dyan. Ronald Llamas, magkita tayo sa event. Next episode. Maraming salamat.